Isa lang siyang basahan, Isabela. Isang kasangkapan na madaling itapon kapag nakuha na natin ang gusto natin mula kay Richard. Ang boses ni Doña Aurora ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng madaling araw sa loob ng mansyon. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng panghahamak. Sa kabilang linya ng telepono, maririnig ang mahinang tawa ni Isabela, ang babaeng matagal nang iwan sa sariling mga anak. Ngunit ngayon ay bumabalik dahil sa amoy ng salapi. Huwag kang mag-alala, mabilis lang mapaamo ang mga bata. At ang babaeng yan, sigurado akong hindi niya alam na pinalit natin siya para lang may mag-alaga sa 2 paslit habang inaayos natin ang paglipat ng trust fund sa pangalan ko. Sa labas ng pinto ng silidaklatan, nakatayo si Felicity. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at pagod mula sa maghapong pagtatrabaho, ay mahigpit na nakayakap sa 2 bagong polo ng uniforme ni na Marcos at Jace. Magdamag siyang hindi natulog para lamang tapusin ang pagbuburda ng mga pangalan ng 2 bata sa kanang bahagi ng tela. Bawat hibla ng sinulid ay maingat niyang hinabi, bawat tusok ng karayom ay may kasamang dalangin na sana ay maging maayos ang unang araw ng mga bata sa paaralan. Isang gawaing dapat ay ginagawa ng isang ina. Ngunit sa loob ng 2 taon, si Felicity ang tumayo sa puwang na yon. Naramdaman ni Felicity ang biglang pagtusok ng karayom sa kanyang daliri dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Isang maliit at pulang butil ng dugo ang lumitaw sa kanyang balat bago ito dahan-dahang pumatak sa puting tela ng uniforme. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat sa daliri. Ang mas nararamdaman niya ay ang tila pagguho ng mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing puyat sa pag-aalaga kay Jace kapag sinusumpong ito ng hika at ang bawat pagtitiis sa masasakit na salita ni Doña Aurora ay tila naging abo sa isang saglit. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang hangin sa loob ng malawak na pasilyo ay tila naging yelo, bumabalot sa kanyang dibdib hanggang sa hindi na siya makahinga ng maayos. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na nagpapaalala sa kanya ng isang masakit na katotohanan. Sa bahay na ito, siya ay isang anino lamang na ginagamit para sa pansamantalang liwanag ng iba. Dahan-dahang lumuwag ang kapit niya sa mga uniforme hanggang sa lumaylay ang mga ito sa kanyang gilid, tulad ng kanyang pag-asa na unti-unti ring nalalaglag sa putikan. Napatingin siya sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang kwarto ni Richard. Ang lalaking akala niya ay nakakakita sa kanyang halaga. Ang lalaking minsan ay ngumiti sa kanya at nagpasalamat dahil sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Alam ba ni Richard ang planong ito ng kanyang ina? O isa rin siya sa mga taong tumitingin sa kanya at nakakakita lamang ng isang basahang madaling palitan? Ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang malaking katanungan na bumibingi sa kanya. Sa kabila ng marangyang paligid, naramdaman ni Felicity ang pinakamatinding lamig ng pangungulila. Gaano ba kalalim ang sugat na kayang tiisin ng isang pusong nagmamahal nang walang hinihintay na kapalit? Hanggang kailan kayang manatiling tahimik ng isang kaluluwang unti-unti nang dinudurog ng kawalang katarungan? Habang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana, nanatiling nakatayo si Felicity sa dilim. Bitbit ang basag na piraso ng kanyang dignidad at ang pulang mantsa ng dugo sa puting uniforme na kasing pula ng kanyang nagdurugong damdamin. Ang bawat hakbang sa mahabang pasilyo ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Para kay Felicity, ang marangyang tahanan ng mga Altamirano ay hindi na isang kanlungan, kundi isang malawak na teatro ng mga anino kung saan ang bawat ngiti ay may nakatagong patalim. Sa kabila ng bigat ng kanyang narinig, pinilit niyang huminga ng malalim, pilit na ibinabalik ang kanyang sarili sa kanyang tungkulin.
Dahil sa dulo ng pasilyong ito, may dalawang batang nangangailangan ng kanyang init sa gitna ng malamig na gabi. Isang mahinang hikbi ang bumasag sa katahimikan mula sa silid ni Jace. Mabilis na kumilos si Felicity. Iniwan ang kanyang sariling sakit sa labas ng pinto. Sa loob, ang 6 na taong gulang na bata ay nanginginig sa ilalim ng kanyang kumot. Ang mga mata ay nakapikit ng mariin habang bumubulong ng isang salitang paulit-ulit na humihiwa sa puso ni Felicity. "Mama, huwag mo po akong iwan. Mama, babalik ka ba?" Dahan-dahang naupo si Felicity sa gilid ng kama at hinaplos ang pawisang noo ng bata. Ang kanyang haplos ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot na baka mabasag ang munting kaluluwang ito. "Nandito lang ako, Jace. Nandito lang si Tita F. Hindi ka nag-iisa," bulong niya habang dahan-dahang hinuhuni ang isang lumang awit na madalas niyang marinig sa kanyang probinsya. Ang bawat nota ay tila isang banayad na yakap na nagpapakalma sa mabilis na paghinga ng bata. Ang init ng balat ni Jace laban sa kanyang palad ay nagpapaalala sa kanya na kahit ano pa ang balak ni Doña Aurora, ang pagmamahal niya sa mga batang ito ay totoo. Isang katotohanang hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matikas ngunit nakakatakot na figura. Si Doña Aurora, suot ang kanyang mamahaling sutlang pantulog, ay nakatayo doon na tila isang reynang nabulabog. "Ano itong drama na ito, Felicity? I told you not to spoil them too much. You're making them weak." Mayabang na wika ng matanda. Ang bawat salita ay may halong lason ng pangmamaliit. Tumayo si Felicity ng maayos, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. "Nanaginip lang po si Jace, Doña Aurora. Kailangan niya lang po ng kasama." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Lumapit siya at tiningnan si Felicity mula ulo hanggang paa. "Kasama? O baka naman sinusubukan mong i-brainwash ang apo ko para isiping ikaw ang nanay nila? You are just a nanny, Felicity. Huwag mong kalimutan ang lugar mo sa bahay na ito. Your kindness is cheap, and it's just a tool for your personal interests. Don't act like a hero. Dahil sa huli, isa ka lang namang bayarang katulong." Ang bawat salita ni Aurora ay parang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Felicity. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nito nagagawang saktan ang sariling apo sa pamamagitan ng paglayo sa tanging taong nag-aalaga rito. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang utang na loob na palaging ipinapaalala sa kanya ay parang isang kadena na nakapulupot sa kanyang leeg. Pinipigilan siyang lumaban. Nang makaalis si Doña Aurora, naiwan si Felicity na nakatayo sa gitna ng dilim. Bago niya lisanin ang silid, napansin niya ang isang puting sobre na nalaglag mula sa bulsa ng balabal ni Aurora nang mabilis itong lumingon kanina. Dahan-dahan niya itong pinulot. Walang nakasulat na pangalan sa labas, ngunit ang selyo ng isang kilalang law firm sa Makati ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng nightlight ni Jace. Nanginig ang kamay ni Felicity habang tinitingnan ang sobre. Alam niyang labag ito sa kanyang prinsipyo. Ngunit ang tinig ni Aurora sa telepono kanina ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang mabilis na sulyap sa pinto ang kanyang ginawa bago niya dahan-dahang hinila ang papel sa loob. Hindi ito isang simpleng liham. Ito ay isang draft ng isang bagong huling habilin at testamento ni Richard Altamirano. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang kalakip na sulat kamay na nota na nakasingit sa loob. Siguraduhin na ang lahat ng pirma ay matatapos bago ang pagbabalik ni Isabela. Walang dapat makaalam, lalo na si Richard. Sino ang nagpadala ng notang ito? At bakit tila minamadali ni Doña Aurora ang mga dokumento bago pa man makatapak ang sarili niyang anak sa mansyon? Ang katahimikan ng gabi ay muling nabalot ng misteryo.
At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Felicity na ang panganib na kinakaharap ng pamilyang ito ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. Huwag mong kakalimutan na utang mo sa akin ang bawat butil ng kaning isinusubo mo, Felicity. Kung hindi dahil sa awa ko, baka hanggang ngayon ay namamalimos ka pa rin sa kalsada kasama ang mga magulang mong walang silbi. Ang mga salitang iyon ni Doña Aurora ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Felicity habang pilit niyang ikinukuskos ang brush sa pagitan ng mga mamahaling tiles ng banyo. Mahigit 20 oras na siyang gising. Ang kanyang mga tuhod ay namumula na at kumikirot sa bawat pagkilos at ang kanyang mga kamay ay tila nawawalan na ng pakiramdam dahil sa tapang ng sabon na kanyang ginagamit. Ngunit sa mansyong ito, ang pagkapagod ay isang kasalanan at ang pahinga ay isang luho na hindi para sa mga tulad niya. Ginamit ni Doña Aurora ang konsepto ng utang na loob bilang isang latigo. Alam ng matanda na, noong mamatay ang ama ni Felicity, ang pamilya Altamirano ang nagbayad ng gastusin sa ospital, isang utang na tila habang buhay na kabayaran ang hinihingi. Bawat oras ng kanyang buhay ay pagmamay-ari na ng pamilyang ito. Mula sa paglilinis ng mga malalawak na silid, paglalaba ng mga delikadong tela, hanggang sa pagluluto at pag-aalaga sa mga bata, si Felicity ay naging isang makina na walang karapatang mapagod. Naramdaman ni Felicity ang bigat ng kanyang mga talukap. Ang mundo sa kanyang paningin ay nagsisimulang umikot. Ngunit ang imahe ng kanyang may sakit na ina sa probinsya ang nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan niyang tiisin ang bawat pang-aalipusta ni Aurora para sa kinabukasan ng kanyang pamilya, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang unti-unting pagkaubos ng kanyang sariling pagkatao. Felicity, bakit nandito ka pa? Madaling araw na. Nagulat si Felicity at muntik nang mabitawan ng brush nang marinig ang baritono at malumanay na boses ni Richard. Nakatayo ang lalaki sa pintuan ng banyo, nakasuot ng pajama at may hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang bagay na hindi madalas makita ni Felicity mula sa mga amo niya, pag-aalala. Sir Richard, tinatapos ko lang po itong banyo ni Doña Aurora. Pinapabago po niya ang kuskos dahil hindi raw po nakuha ang mantsa kanina. Pilit ng ngiting tugon ni Felicity habang mabilis na nagpupunas ng kanyang mga kamay sa basahang dala. Lumapit si Richard at napansin ang nanginginig na mga daliri ni Felicity. Nang walang pasabi, hinawakan niya ang kamay ng babae. Ang init ng palad ni Richard ay tila kuryenteng gumising sa pagod na katawan ni Felicity. Your hands, they're bleeding, Felicity. Masyadong matapang ang ginagamit mong kemikal. Enough of this. Go to sleep. Ako na ang magpapaliwanag kay Mama bukas. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Richard ang isang maliit na lalagyan ng cream. Take this. Gamitin mo ito sa mga sugat mo. Regalo ko yan dahil alam kong ikaw lang ang tunay na nag-aalaga sa mga anak ko. Ang maliit na kilos na yon ng kabutihan ay naging dahilan upang manginig ang labi ni Felicity. Sa gitna ng lahat ng lupit ni Aurora, ang kaunting malasakit ni Richard ay tila isang oasis sa disyerto. Ngunit ang sandaling iyon ng paglalapit ay agad ding nabulabog ng isang matalim na tingin mula sa dilim ng pasilyo. Si Doña Aurora ay nakatayo doon, nakamasid sa kanilang dalawa. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at matinding selos. Para kay Aurora, ang anumang kabutihang ipinapakita ni Richard sa mga tauhan ay isang banta sa kanyang kontrol. Lumipas ang maghapon na puno ng tensyon. Dumating ang oras ng paglubog ng araw, ang sandali kung kailan ang langit ay nagiging kulay ube at kahel. Ito ang oras na madalas ay naglalaro sina Marcos at Jace sa malawak na hardin sa likod ng mansyon. Ngunit habang naghahanda si Felicity para sa hapunan, napansin niyang napapakatahimik ng paligid. Marcus, nasaan ang kapatid mo?
Tanong ni Felicity nang makita ang panganay na mag-isa sa sala. Nagkibit balikat si Marcus. Ang kanyang pansin ay nasa tablet na hawak. "He's in the garden, Tita F." Sabi niya, susundan niya raw iyong dilaw na paru-paro. Mabilis na lumabas si Felicity patungo sa hardin. Ang hangin ay nagsisimulang lumamig at ang mga anino ng mga puno ay humahaba na. "Jace! Jace, nasaan ka?" Tawag niya. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang huni ng mga kuliglig. Hinalughog niya ang bawat sulok ng hardin, mula sa gazebo hanggang sa mga malalagong halamanan ng mga rosas ni Doña Aurora. Walang Jace na sumasagot. Ang kanyang kaba ay unti-unting naging takot na lumulunod sa kanya. Nang marating niya ang dulo ng hardin, kung saan may isang matandang balon na matagal nang hindi ginagamit at nakatago sa ilalim ng mga baging, nakita ni Felicity ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang puso. Ang paboritong tsinelas ni Jace ay nakalapag sa gilid ng balon at ang takip na kahoy nito ay bahagyang nakabukas. "Jace!" Sigaw ni Felicity. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang tumitingin sa madilim at tila walang hanggang lalim ng balon. Ang boses ni Jace ay isang mahinang kalos lamang na nagmumula sa kailaliman ng lupa. "Tita F, madilim po. Takot ako." Sa sandaling iyon, ang takot ni Felicity ay napalitan ng isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Hindi siya nag-isip. Hindi siya tumawag ng tulong na maaaring dumating ng huli na. Gamit ang isang lumang lubid na nakatali sa gilid ng balon, dahan-dahan siyang bumaba sa madilim at madulas na dingding nito. Ang bawat pagkiskis ng kanyang katawan sa magaspang na bato ay nag-iiwan ng sugat, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang munting batang umiiyak sa ilalim. "Nandito na ako, Jace. Huwag kang bibitaw." Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Nang marating niya ang ilalim, nakita niya si Jace na nakaupo sa isang maliit na bahagi ng tuyong lupa, nanginginig sa lamig at takot. Agad siyang yumanap sa bata. Ibinabalot ang kanyang maliit na katawan sa kanyang sariling init. Sa gitna ng kadiliman ng balon, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa balikat ni Felicity nang tamaan siya ng isang nalaglag na bato mula sa itaas. Ngunit mas hinigpitan pa niya ang yakap sa bata. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan bilang kalasag ni Jace. "Ayos lang ako, anak. Ayos lang tayo." Pagsisiguro niya, kahit na ang kanyang balikat ay tila sinusunog sa sakit. Sa itaas, narinig ang malakas na pagtawag ni Richard. "Felicity? Jace, nasaan kayo?" "Nandito kami, Sir Richard, sa loob ng balon." Sigaw ni Felicity ng buong lakas. Matapos ang tila isang kawalang hanggan ng paghihintay at paghihirap, dahan-dahang hinila ni Richard at ng ilang mga tauhan ang lubid. Nang sa wakas ay makatapak muli si Felicity sa damuhan. Bitbit ang himbing na at ligtas na si Jace. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay. Bumagsak siya sa damuhan. Ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang buong katawan ay puno ng putik at dugo. Ngunit bago pa siya tumama sa lupa, naramdaman niya ang dalawang malalakas na braso na sumalo sa kanya. Si Richard. Ang lalaki ay nakaluhod sa damuhan. Yakap-yakap silang dalawa ni Jace nang mahigpit. "Salamat, Felicity. Maraming salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Bulong ni Richard. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi niya na maitago. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, tila nawala ang lahat ng hadlang sa pagitan nila. Ang init ng yakap ni Richard, ang amoy ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng ulan, ay nagbigay kay Felicity ng isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na siya ay pinahahalagahan. Ano itong eksenang ito? Ang boses ni Doña Aurora ay parang kulog na bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa veranda
Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit habang nakatingin sa magkayakap na tatlo. Richard, bitawan mo ang babaeng yan. It's her fault. Siya ang dapat na nagbabantay kay Jace. Pinabayaan niya ang bata para lang magpahiro ngayon at makuha ang atensyon mo. Hindi sumagot si Richard. Sa halip, mas lalo pa niyang hinigpitan ang pag-alalay kay Felicity na hirap nang tumayo. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa kanyang ina, isang bagay na hindi niya madalas gawin. Ngunit bago pa man makapagsalita si Richard, isang nakakasilaw na ilaw ng kotse ang pumasok sa malawak na driveway ng mansyon. Isang mamahaling sasakyan ang huminto ng mabilis sa tapat nila. Ang pinto nito ay bumukas at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng damit. Ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod at pagkukunwari. Isang pabango na kasing tapang ng bulaklak ng patay ang agad na humahalimuyak sa paligid. Jace! Marcus! My babies! Sigaw ng babae habang tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang mga takong ay tumatama sa semento ng may awtoridad. Naramdaman ni Felicity ang biglang paninigas ng katawan ni Richard. Ang lalaki ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay binalot ng isang madilim na anino. Isabella? Bulong ni Richard. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang sakit at galit. Ang babaeng matagal nang nawala. Ang ina na nang iwan sa kanila sa gitna ng unos ay narito na. Tumingin si Isabella kay Felicity at sa loob ng isang segundo, nakita ni Felicity ang isang matalim na ningning ng puot sa mga mata ng babae. Isang babala na ang totoong bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat segundo ng katahimikan sa tapat ng mansyon ay tila mas lalong nagpapabigat sa hanging namamagitan sa kanila. Ang liwanag mula sa mga ilawan ng sasakyan ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anino kay Isabella, na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni na Richard at Felicity. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating marangyang Isabella na naaalala ng marami. Ang kanyang mga mata ay tila may malalalim na itim na bilog at ang kanyang katawan ay tila naging marupok, isang pagbabagong idinisenyo upang pukawin ang awa ng sino mang titingin. Richard! Ang boses ni Isabella ay nanginginig, tila isang marupok na kristal na malapit ng mabasag. Patawarin mo ako. Alam kong wala akong karapatang magpakita rito, pero hindi ko na matiis ang pangungulila sa mga anak ko. Bago pa man makasagot si Richard, na tila nananatiling estatwa sa pagkabigla. Mabilis na lumapit si Doña Aurora mula sa beranda. Ang matanda ay biglang naglabas ng panyo at nagsimulang humikbi ng malakas, isang pag-arte na kasing husay ng mga napapanood sa telebisyon. Isabella, ang anak ko, salamat sa Diyos at nagbalik ka na. Yakap-yakap ni Aurora ang kanyang anak habang ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap kay Richard upang tingnan kung gumagana ang kanilang palabas. Naramdaman ni Felicity ang paglamig ng palad ni Richard na kanina lang ay nakahawak sa kanyang balikat. Dahan-dahang bumitaw ang lalaki. Ang puwang na nalikha sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na bangin sa loob ng isang saglit. Nakatayo si Felicity doon, marumi, basa ng ulan at ang balikat ay patuloy na kumikirot mula sa sugat sa balon, habang si Isabella naman ay dahan-dahang lumuhod sa harap ni Jace na karga pa rin ng isang katulong. Aking Jace, ang liit-liit mo pa nung iwan ko kayo. Patawarin mo si Mama. Pagtangis ni Isabella. Ngunit si Marcus, na kanina pa nakamasid mula sa pintuan, ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malayo sa pananabik na inaasahan ni Isabella. Alam ni Marcus ang hapdi ng pag-iwan at hindi sapat ang ilang patak ng luha para mabura ang mga taon ng pangungulila. Tumingin si Richard kay Isabella. Ang kanyang muka ay isang gulo ng galit, sakit, at ang pamilyar na anino ng hiya at utang na loob sa nakaraan. Bakit ngayon lang, Isabella? Pagkatapos ng lahat ng taon na hinayaan mo kaming magdusa. Nagkasakit ako, Richard.
Nawala ako sa sarili ko. Mabilis na sagot ni Isabela. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa laylayan ng polo ni Richard. Pero araw-araw, kayo lang ang iniisip ko. Please, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi, kahit bilang nanay lang ng mga bata. Sa gitna ng madamdaming tagpong ito, si Felicity ay tila naging isang hangin na lamang na hindi napapansin. Ang kanyang sakripisyo kanina sa balon ay tila mabilis na nabaon sa limot nang dumating ang tunay na ina. Dahan-dahang umatras si Felicity, ang bawat galaw niya ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang katayuan. Isa lamang siyang katulong na pampuno sa mga butas na iniwan ng iba. Ngunit nang malapit na siyang makapasok sa pintuan ng mga katulong, mabilis na tumayo si Isabela at humarang sa kanyang daan. Ang mapait at mapagkumbabang mukha nito ay biglang nagbago. Sa isang kisap mata, ang mga mata ni Isabela ay naging kasing talim ng yelo. Lumapit siya ng sapat upang maramdaman ni Felicity ang init ng kanyang hininga, ngunit sapat na malayo upang hindi marinig ng iba ang kanyang sasabihin. Salamat sa pag-aalaga sa kanila habang wala ako. Katulong. Bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng puot at banta. Pero nandito na ang tunay na reyna. Akin ang mga batang ito, akin si Richard, at akin ang mansyong ito. Huwag mong isiping ang ilang sugat sa katawan mo ay sapat na para palitan ako. Mag-impake ka na, dahil sisiguraduhin kong hindi ka na magtatagal sa pamamahay na ito. Alis. Nanatiling nakatayo si Felicity. Ang kanyang puso ay tila pinipigas sa sakit at galit. Ang bawat salita ni Isabela ay isang deklarasyon ng giyera. Tumingin siya kay Richard na ngayon ay inaalalayan si Isabela papasok sa mansyon at kay Doña Aurora na may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang bagyo ay hindi pa natatapos. Sa katunayan, ang pinakamalakas na bugso nito ay kakarating pa lamang. Mang Nasi, ang bawat sulok ng mansyon ng mga Altamirano ay tila nabalot ng isang makapal at nakakasuffocate na halimuyak ng mamahaling pabango ni Isabela. Simula nang dumating siya, ang dati ay tahimik at payapang daloy ng buhay ni na Marcos at Jace ay napalitan ng isang magulo at pilit na kagalakan. Si Isabela ay parang isang direktor ng pelikula. Bawat kilos ay kalkulado, bawat salita ay punong-puno ng tamis na tila asukal na nagtatago ng lason sa loob. Isang hapon, sa malawak na sala, ipinagmalaki ni Isabela ang mga pasalubong na dinala niya mula sa ibang bansa. Marcos, look at this! Ang pinakabagong model ng gaming tablet. Di ba ito ang gusto mo? I bought it specifically for you, my big boy. Masayang wika ni Isabela habang pilit na iniaabot ang mamahaling kahon sa kanyang panganay. Tiningnan lamang ni Marcos ang tablet. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina nang may lalim na hindi inaasahan mula sa isang batang 12 taong gulang. Salamat, Ma. Pero hindi ko kailangan ng bagong gadget. Ang kailangan ko noong 5 taon na nakalipas ay ang nanay na a-attend sa recognition day ko. Pero wala ka noon. Nanigas ang ngiti. Ngiti sa mga labi ni Isabela. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig at sa loob ng isang segundo, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding inis bago mabilis na napalitan ng huwad na lungkot. I told you, Marcos, I was sick. Nahirapan si Mama sa abroad. Pilit niyang paliwanag habang si Doña Aurora naman ay mabilis na sumabat. Marcos, huwag kang bastos. Utang mo ang buhay mo sa nanay mo. Pasalamatan mo siya at huwag mong pairalin ang tigas ng ulo mo. Ang malakas na sermon ni Aurora na muling ginagamit ang sandata ng pagkakasala laban sa bata. Samantala, sa kusina, tahimik na naghahanda si Felicity ng merienda para sa mga bata. Pinagmamasdan niya ang eksena mula sa malayo. Ang kanyang puso ay kumikirot para kay Marcos. Alam niya ang bawat gabi
na umiiyak ang bata habang yakap ang isang lumang litrato ni Isabela. Ngayon, ang nanay na matagal niyang hinintay ay narito na. Ngunit tila isang estranghero na sinusubukang bilhin ang kanyang pagmamahal gamit ang salapi. Nang matapos ang merienda at umakyat na ang mga bata sa kani-kanilang silid, nakita ni Felicity si Isabela na pumasok sa kusina. Wala na ang mapagmahal na mukha ng isang ina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at ang kanyang mga kilos ay puno ng puot. Kinuha ni Isabela ang isang baso ng tubig at marahas itong ibinagsak sa counter na lumikha ng isang matunog na pagtama sa marmol na mesa. Nakakainis! Bulalas ni Isabela sa sarili. Hindi napapansin si Felicity na nasa madilim na bahagi ng pantry. Ang hirap mapaamo ng batang yon. Kung hindi ko lang kailangan ang pirma ni Richard sa mga dokumento ng trust fund, hindi ako magtitiis sa ugali ng batang yon. Napatakip ng bibig si Felicity. Ang kanyang hinala ay totoo. Hindi bumalik si Isabela dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kasakiman. Maya-maya pa, nakita ni Felicity si Isabela na may inilabas na isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng isang baso ng gatas na nakahanda para kay Jace. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng kusina, dahan-dahang binuksan ni Isabela ang lalagyan at may inihulog na isang maliit, asul na tableta sa loob ng gatas. Gamit ang isang kutsara, dahan-dahan niya itong hinalo hanggang sa tuluyang matunawang gamot na walang iniiwan na anumang bakas. Ang mukha ni Isabela habang ginagawa yon ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang puting likido. Kapag nagkasakit ka uli, Jace, mas lalong magiging malambot ang puso ng tatay mo sa akin. Hindi ako papayag na ang katulong na yon ang maging bida sa bahay na ito. Nanginig ang buong katawan ni Felicity. Ang gatas na yon ay para kay Jace, ang batang mahina ang baga at madaling kapitan ng sakit. Ang sariling ina ni Jace ang naglalagay sa kanya sa panganib para lamang sa sariling interes. Gustong sumigaw ni Felicity. Gustong tumakbo at agawin ang baso. Ngunit alam niyang sa sandaling magpakita siya, mabilis siyang babaligtarin ni na Isabela at Doña Aurora. Dahan-dahang lumabas si Isabela sa kusina. Bit-bit ang baso ng gatas patungo sa silid ni Jace. Naiwan si Felicity sa dilim. Ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang iligtas si Jace bago pa maging huli ang lahat. Ubusin mo ito, Jace, para maging malakas ka at hindi na laging dinadapuan ng sakit. Ang malambing na tinig ni Isabela ay tila isang uyayi. Ngunit para kay Felicity, na nakamasid mula sa siwang ng pinto, ito ay tunog ng isang sumpa. Nanginginig ang mga kamay ni Felicity habang nakakapit sa gilid ng pader. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo sa loob ng silid at itapon ang baso ng gatas na hawak ni Isabela. Ngunit bago pa man siya makakilos, nakita niya ang pagpasok ni Doña Aurora sa silid. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumingon sa direksyon ni Felicity. Isang matalim at nagbabantang tingin ang ipinukol ng matanda. Tila ba sinasabi nitong isang maling galaw lamang ay katapusan na niya. Napilitan si Felicity na umatras sa dilim. Ang bawat lunok ni Jace sa gatas na yon ay parang isang patak ng asido sa konsensya ni Felicity. Nang gabing iyon, hindi nakatulog ang babae. Bawat ubo ni Jace mula sa kabilang silid ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. At tama ang kanyang hinala. Kinaumagahan, muling nilagnat ang bata at nahihirapang huminga. Sa gitna ng kaguluhan, si Isabela ang nagpakabida. Yakap-yakap ang bata habang umiiyak sa harap ni Richard. Humihingi ng tawad dahil hindi raw sapat ang kanyang pag-aalaga. Habang abala ang lahat sa kalagayan ni Jace, isang mas malaking patibong ang tahimik na inihahanda ni Doña Aurora. Ang kwintas ko, ang hiyas ng Altamirano, nawawala ang aking kwintas.
Isang malakas na sigaw mula sa itaas na palapag ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Mabilis na nagtipon ng lahat sa malawak na pasilyo. Nakatayo si Doña Aurora sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila ba hihimatayin sa tindi ng nerbiyos. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang bawat salita niya ay punong-puno ng panginginig. Kagabi lang ay narito pa yon sa aking jewelry box. Iyon ang huling alaala mula sa yumaong asawa ko. Sino? Sino ang nangahas na pumasok sa silid ko? Mabilis na lumingon si Isabela kay Felicity. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Kagabi, nakita ko si Felicity na umaaligid sa tapat ng silid ni Mommy. Akala ko ay titingnan lang niya kung kailangan ng tubig. Pero bakit parang balisa siya noon? Hindi po totoo iyan. Ang mabilis na pagtanggi ni Felicity, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkabigla. Nasa silid po ako ni na Marcos at Jace kagabi. Hindi po ako pumasok sa silid ni Doña Aurora. Kung ganoon, wala kang dapat ikatakot kung ipapahalughog namin ang iyong mga gamit. Hindi ba? Ang malamig na hamon ni Doña Aurora. Humarap si Richard sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Mama, baka naman nailagay mo lang sa ibang lugar. Felicity has been with us for 2 years. Hindi niya magagawa iyon. Richard, huwag kang maging bulag, sigaw ni Aurora. Ang mga taong galing sa hirap ay laging may tukso sa mga bagay na hindi nila pag-aari. Upang malinis ang pangalan niya, kailangang suriin ang kanyang silid. Wala nang nagawa si Felicity, kundi ang sumunod. Pumasok sila sa maliit at payak na silid ng mga katulong. Bawat sulok ay hinalughog ng butler ni Aurora. Itinaob ang kanyang kama, ikinalat ang kanyang mga damit, at itinapon ang kanyang mga personal na gamit sa sahig. Pinanood ni Felicity ang bawat pagyurak sa kanyang dignidad nang may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang buksan ng butler ang isang lumang kahoy na baul, ang tanging alaala ni Felicity mula sa kanyang ama, isang nagniningning na bagay ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga nilabhang uniforme. Ang ginto at brilyanteng kwintas ni Doña Aurora ay nakasilip sa gitna ng mga tela, tila ba kinukutya ang katapatan ni Felicity. Ayan, nakita niyo na. Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Isang magnanakaw. Pinatira natin sa loob ng bahay natin ang isang ahas. Tumingin si Richard kay Felicity. At ang sakit na nakita ni Felicity sa mga mata ng lalaki ay mas masahol pa sa anumang sampal. Felicity, bakit? Bulong ni Richard. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi po sa akin iyan. May naglagay po niyan sa gamit ko. Sigaw ni Felicity. Ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa malakas na tunog ng busina ng sasakyan mula sa labas ng mansyon. Mula sa malaking bintana ng pasilyo, nakita nila ang pagpasok ng isang sasakyan ng mga awtoridad. Ang asul at pulang ilaw nito ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa madilim na paligid ng mansyon. Tinawagan na ni Doña Aurora ang mga pulis bago pa man simulan ang paghahalughog. Nakatayo si Felicity sa gitna ng kanyang nagulong silid. Napapalibutan ng mga taong nais siyang sirain habang ang tunog ng papalapit na mga yabag ng mga pulis ay tila mga martilyo na nagtatapos sa kanyang huling pag-asa. Isang hamak na magnanakaw na walang utang na loob. Sa harap ng kabutihan namin, dumi ng kuko ang ibinalik mo sa amin. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng mansyon, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan sa labas. Nakatayo si Felicity sa gitna ng sirkulo ng panghuhusga, habang ang mga pulis ay naghihintay sa gilid. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang mabigat na bato na ipinupukol sa kanyang pagkatao. Tumingin si Felicity sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo dahil sa paglilinis ng bawat sulok ng bahay na ito, mga kamay
na nagpapakain kay Jace at mga kamay na nagtatahi ng mga uniforme ng mga bata. Ngayon, ang mga kamay na ito ay pilit na pinagdidikit ng malamig na bakal ng posas. Richard, tingnan mo ang babaeng pinagtatanggol mo. Turo ni Isabela sa kanya, ang tinig ay puno ng mapanuyang tagumpay. Habang pinagkakatiwalaan mo siya, unti-unti na pala niyang ninanakaw ang kaba ng pamilya mo. Siguro ay balak niyang tumakas, kasama ang mga alahas ni Mami para suportahan ang kung sinong lalaki niya sa labas. Tiningnan ni Felicity si Richard. Ang lalaki ay nakatayo sa may bintana. Ang likod ay nakaharap sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong bigat ng langit. Sir Richard, maawa po kayo. Alam niyo pong hindi ko magagawa yan. Alam niyo po kung gaano ko kamahal ang mga anak niyo. Pakiusap ni Felicity. Ang kanyang boses ay basag na at halos pabulong na lamang. Dahan-dahang humarap si Richard. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mukha ni Felicity, kundi sa sahig. Ang hiya o ang matinding pagkapahiya sa harap ng kanyang ina at ng mga awtoridad ay mas matimbang kaysa sa katotohanang nakikita ng kanyang puso. Ayaw kong maniwala, Felicity, pero ang ebidensya ay nasa harap ko na. My mother is right. I trusted the wrong person. Humarap si Richard sa mga pulis. Ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Huwag niyo na siyang ikulong sa presinto, pero paalisin niyo siya sa pamamahay na ito ngayon din. Ayaw ko nang makita ang mukha niya rito. Ever. Ang bawat salita ni Richard ay parang isang punyal na pumasok sa dibdib ni Felicity at dahan-dahang iniikot. Mas masakit pa ito kaysa sa mga sigaw ni Aurora. Ang tiwala na akala niya ay nabuo nila sa loob ng 2 taon ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa isang iglap. Naramdaman ni Felicity ang tila pagtigil ng kanyang mundo. Ang paligid ay naging malabo. Ang mga tinig ay naging mahinang ugong na lamang sa kanyang pandinig. Ang kanyang lalamunan ay nanikip hanggang sa hindi na siya makahinga at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng kawalang katarungan. Ilang minuto matapos ang hatol, itinulak si Felicity palabas ng mansyon. Isang lumang maleta lamang ang kanyang bitbit. Ang maletang naglalaman ng kanyang iilang damit at ang mga pangarap na ngayoy durog na. Paglabas niya sa pintuan, sinalubong siya ng isang malakas at malupit na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Marahas na itinapon ng butler ang kanyang maleta sa basang kalsada. Kasunod nito ay ang tunog ng pagbagsak ng malaking bakal na gate ng mansyon. Isang tunog na naghudyat ng formal na pagtatapos ng kanyang buhay sa loob ng tahanang minahal niya. Nakatayo si Felicity sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Tumingin siya sa itaas, sa bintana ng silid ni Marcus at Jace. Nakita niya ang 2 maliit na figura na nakadikit ang mga mukha sa salamin. Ang mga mata ay puno ng luha habang tinatawag ang kanyang pangalan. Ngunit ang kanilang mga tinig ay nalulunod sa ingay ng ulan. Sa gitna ng ulan at dilim, isang apoy ang dahan-dahang nag-alab sa loob ng puso ni Felicity. Hindi ito ang apoy ng galit na nagnanais pumatay, kundi ang apoy ng isang pusong nagising mula sa mahabang pagkakahimbing ng pagiging martir. Pinunit niya ang kanyang basang laylayan ng damit at itinali ito sa kanyang sugatang kamay. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang taong walang sala? Gaano karaming luha pa ang kailangang pumatak bago matanggap ng mundo ang katotohanan? Habang naglalakad si Felicity palayo sa anino ng mansyon, isang sumpa ang kanyang binitawan sa bawat patak ng ulan. Babalik siya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang bagyong wawasak sa lahat ng kasinungalingan ng mga Altamirano Jacques Sangipo. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Felicity ay tila mga karayom na nagnanais itama ang bawat pagkakamali ng kanyang nakaraan. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon, ang bigat ng kanyang basang maleta ay tila nagiging simbolo ng lahat ng hirap,
na kanyang pinasan. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng gabi at ng tila walang katapusang bugso ng bagyo, isang liwanag ang dahan-dahang sumulpot sa dulo ng kalsada. "Felicity? Hiya, ikaw ba iyan?" Isang tinig na paos, ngunit puno ng kalinga ang bumasag sa ugong ng ulan. Mula sa isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at yero, lumabas ang isang matandang babae na may hawak na kupas na payong. Si Nana Berta. Siya ang dating mayordoma ng mga Altamirano na bigla na lamang naglaho ilang taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng kanyang panghihina, narating ni Felicity ang tapat ni Nana Berta bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. "Nana, Berta," bulong ni Felicity bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Nagising si Felicity sa loob ng isang maliit na silid na amoy luya at lumang papel. Ang init ng isang makapal na kumot at ang banayad na usok mula sa isang tasa ng mainit na salabat ang unang bumati sa kanyang mga pandama. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Nana Berta. Matiyagang pinupunasan ang kanyang noo ng basang bimpo. "Uminom ka muna, Hija. Alam ko ang nangyari. Nakita ko ang mga pulis na dumaan kanina." Malumanay na wika ni Nana Berta habang iniaabot ang tasa. "Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Kilala ko si Doña Aurora. Alam ko kung paano siya pumatay ng dangal ng isang tao para lang mapanatili ang sarili niyang korona." Napaiyak si Felicity habang hawak ang mainit na tasa. "Bakit po, Nana? Bakit kailangang humantong sa ganito? Wala akong ginawang masama sa kanila." Huminga ng malalim si Nana Berta at tumingin sa labas ng bintana kung saan unti-unti nang tumitila ang ulan. Dahil ang katotohanan ay isang banta sa mga taong nabubuhay sa kasinungalingan, Felicity. Noong panahon ko, pinaratangan din niya akong nagnanakaw ng mga kagamitan sa kusina nang matuklasan ko ang ginagawa niyang pagmamanipula sa mga account ng kumpanya ni Richard. Pinalabas niya akong ulyanin at magnanakaw hanggang sa kusa akong umalis. Tumayo ang matanda at lumapit sa isang lumang aparador. Mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga luma at kupas na kumot, inilabas niya ang isang maliit na kahon na yari sa lata. Pagbukas nito, bumungad ang isang maliit na itim na kwaderno, isang libreta na punong-puno ng mga numero at petsa. "Ito ang aking insurance, Felicity," wika ni Nana Berta habang dahan-dahang inilalapag ang kwaderno sa harap ng babae. Dito nakatala ang bawat sentimo na kinuha ni Doña Aurora mula sa trust fund ng mga bata sa loob ng 10 taon. Ang akala niya ay sinunog ko na ito, pero itinago ko ito para sa araw na may darating na sapat ang tapang para harapin siya. Binuksan ni Felicity ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng mga halagang nakasulat. Milyon-milyong piso ang unti-unting nawawala mula sa kinabukasan ni na Marcos at Jace, at ang lahat ng ito ay napunta sa mga lihim na account ni Aurora sa ibang bansa at sa mga utang sa sugal ni Isabela na matagal nang binabayaran ng matanda upang manatili itong tahimik. "Hindi lang ito basta ebidensya, Nana," bulong ni Felicity. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang matinding determinasyon. Ito ang susi para mapalaya sina Marcos at Jace mula sa mga kuko nila. Tumingin si Nana Berta ng diretso sa mga mata ni Felicity. "Handa ka na bang lumaban, Hija? Hindi ito magiging madali. Gagamitin nila ang pera, kapangyarihan, at ang pangalan ng mga Altamirano para durugin ka." Itinikom ni Felicity ang kanyang kamao. Nararamdaman ang bawat sugat sa kanyang palad na tila nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. "Handa na ako, Nana. Hindi na ako ang Felicity na nananatiling tahimik habang tinatapakan. Sa pagkakataong ito, ang bawat luhang pumatak sa akin ay magiging lason na gigiba sa kanilang mansyon ng mga kasinungalingan." Ngunit habang tinitingnan ni Felicity ang huling pahina ng kwaderno, napansin niya ang isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat
sa gilid ng mga transaksyon. Isang pangalang hindi niya inaasahang makita sa listahan ng mga kasabwat ni Doña Aurora. Isang pangalan na nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso at nagdala ng isang bagong misteryong kailangang lutasin. Ang bawat pahina ng itim na kwaderno ay tila isang bukas na sugat na naglalabas ng baho ng pamilya Altamirano. Sa loob ng maliit na sala ni Nana Berta, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bombilya, hinarap ni Felicity ang katotohanang mas madilim pa sa gabing siya ay pinalayas. Hindi sapat ang kanyang galit. Kailangan niya ng katarungan na dadaan sa tamang proseso. Tita Felicity, hindi ako makapaniwalang makikita kita rito. Isang matikas na lalaki ang pumasok sa silid. Si Paulo, ang batang tinulungan ni Felicity sa kanyang pag-aaral noon, ay isa na ngayong ganap na abogado. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng talino at matinding utang na loob sa babaeng nagbukas ng pinto para sa kanyang kinabukasan. Paulo, kailangan ko ang tulong mo. Ang pabulong na wika ni Felicity habang iniaabot ang kwaderno. Hindi na ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa dalawang bata na unti-unting ninanakawan ng sarili nilang lola at ina. Agad na sinuri ni Paulo ang mga tala. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa tindi ng mga numerong kanyang nakikita. This is a systematic plunder, tita. Hindi lang ito basta pagkuha ng pera. Doña Aurora has been moving funds through several dummy accounts for years. And look at this name. Itinuro ni Paulo ang pangalang paulit-ulit na nakasulat sa gilid. Arturo Pufo. Sino si Arturo? Tanong ni Felicity. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Arturo Valderrama. He's a notorious financier for illegal gambling rings. Ibig sabihin, ang pera ni na Marcos at Jace ay ginagamit ni Doña Aurora para sa kanyang bisyo sa pagsusugal sa mga lihim na kasino sa labas ng bansa. At hindi lang iyon. Huminto si Paulo at tumingin sa kanyang laptop. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard habang humahanap ng impormasyon tungkol kay Isabela. I have contacts in Singapore and Dubai, tita. Isabela didn't just get sick abroad. She was involved in multiple investment scams. Marami siyang pinagkakautangan ng mga tao roon. Paliwanag ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong tono ng isang profesional. Bumalik siya rito hindi dahil sa mga anak niya, kundi dahil tinutugis na siya ng mga pinagkakautangan niya sa ibang bansa. She needs the trust fund to pay off her life-threatening debts. Naramdaman ni Felicity ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang likod. Ang imahe ni Isabela na nagpapainom ng gamot kay Jace ay muling bumalik sa kanyang isipan. Hindi lang ito simpleng kasakiman, ito ay desperasyon ng isang taong wala nang takot pumatay o manakit para lamang makaligtas. Kailangan nating makuha ang orihinal na bank statements mula sa mansyon, wika ni Felicity. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng awtoridad. Kung hindi natin mapapatunayan ang koneksyon ni Isabela sa mga utang na ito, maniniwala pa rin si Richard sa mga luha niya. Tumayo si Felicity at lumapit sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng dati ay nakayuko at laging sunod-sunuran. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang simpleng tali sa buhok at hinayaan itong lumaylay. Ang bawat linyang pagod sa kanyang mukha ay tila naging marka ng isang mandirigmang handa nang sumabak sa huling laban. Gagamitin natin ang sarili nilang laro laban sa kanila. Bulong ni Felicity. Si Doña Aurora ang nagturo sa akin na ang bawat tao ay may presyo. Ngayon, ipakikita ko sa kanya na may mga bagay na hindi nabibili ng pera, ang katotohanan at ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Ngunit habang binubuo nila ang plano, isang tawag ang natanggap ni Nana Berta mula sa isa sa mga katulong na naiwan sa mansyon. Ang balita ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanilang pagpupulong. Nana, si Jace, isinugod sa ospital. Hindi na siya makahinga
at ayaw siyang papuntahan ni Doña Aurora sa espesyalista. Sabi ni Isabela, kaya na raw niya ang anak niya. Nabitawan ni Felicity ang hawak niyang panulat. Ang kanyang mukha ay namutla sa tindi ng takot. Alam niyang ang gamot na ibinibigay ni Isabela ay unti-unti nang kumikitil sa buhay ng bata. Wala na silang oras. Ang laban na akala niya ay gaganapin sa loob ng korte ay biglang naging isang karera para sa buhay ng isang inosenteng bata. Ang bawat tunog ng makina sa loob ng intensive care unit ay tila isang mabigat na martilyo na tumitibok sa pandinig ni Richard. Ang amoy ng alkohol at gamot sa loob ng puting silid ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nakatingin siya sa maliit na katawan ni Jace na napapalibutan ng mga tubo. Ang mukha ng bata ay maputla at ang bawat paghinga ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Richard, kailangan mong maging matatag. Ginagawa ni Isabela ang lahat para sa anak niyo. Ang malambing ngunit nakakasuffocate na boses ni Doña Aurora ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa tabi niya, ang kamay ay nakapatong sa kanyang balikat. Tila ba nag-aalok ng suporta, ngunit ang totoo ay sinisigurado lamang na hindi siya lalayo sa kanilang kontrol. Bakit hindi siya gumagaling, Mama? Sabi ng doktor, lumalala ang kondisyon ng mga baga niya. Parang may kung anong kemikal na nagpapahina sa immune system niya. Bulong ni Richard, ang kanyang boses ay puno ng pagod at pag-aalinlangan. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo si Isabela sa isang silya. Nakatakip ang mukha ng kanyang mga palad habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ngunit kung titingnang maigi, mapapansin na ang kanyang mga mata ay hindi nakapikit sa panalangin, kundi nakatitig sa kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng kanyang panyo. Nakakatanggap siya ng mga mensahe pa mula sa kanyang mga pinagkakautangan sa ibang bansa, mga banta na kung hindi siya magbabayad sa loob ng 48 oras, ay sila na mismo ang kukuha ng kabayaran sa paraang marahas. Hindi ko na kaya, Richard. Pakiramdam ko ay kasalanan ko ang lahat. Humihikbing wika ni Isabela habang lumalapit sa asawa. Siguro ay kailangan nating ilabas si Jace rito at dalhin sa isang pribadong klinika na alam ko. Mas magiging ligtas siya roon, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mga tao. Alam ni Isabela na sa sandaling mailabas niya si Jace sa ospital na ito, mas madali na niyang maipagpapatuloy ang pagbibigay ng gamot na unti-unting nagpapahina sa bata. Sapat lamang upang mapilitan si Richard na pirmahan ang paglilipat ng trust fund para sa pagpapagamot sa ibang bansa. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, may isang pares ng mga mata ang nakamasid mula sa labas ng salamin ng pinto. Si Marcus. Ang panganay na anak ni Richard ay hindi lumalapit sa kanyang ina o sa kanyang lola. Nakatayo siya sa dilim ng pasilyo, ang kanyang puso ay puno ng galit at takot. Noong isang gabi, bago isugod si Jace sa ospital, nakita niya si Isabela na may itinatapon sa basurahan sa likod ng bahay, isang bote ng gamot na walang label. Kinuha niya yon at itinago, ngunit natatakot siyang magsalita dahil sa banta ni Doña Aurora na ipapakulong nito ang sinumang sisira sa pangalan ng pamilya. Naramdaman ni Marcos ang isang matinding pangungulila. Naalala niya si Felicity, ang babaeng yayakap sa kanya kapag natatakot siya, ang babaeng nakakaalam kung kailan siya malungkot nang hindi siya nagsasalita. Alam ni Marcos na si Felicity lang ang makakatulong sa kanila. Habang abala sina Isabela at Aurora sa pagkumbinsi kay Richard na ilipat ang bata, dahan-dahang umatras si Marcos. Tumakbo siya patungo sa fire exit ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at walang tunog sa ibabaw ng tiles. Nilampasan niya ang mga gwardiya at lumabas sa malupit na lamig ng gabi. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang bote ng gamot at ang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na address ni Nana Berta. Isang address na narinig niyang binulong ni Felicity bago ito tuluyang umalis sa mansyon noon.
Sa loob ng maliit na bahay ni Nana Berta, kakaalis lang ng abogado ni Felicity upang ayusin ang mga dokumento. Nakaupo si Felicity sa tabi ng bintana, nakatingin sa ulan na tila walang balak tumigil. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga luha ni Jace. Biglang isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Nagkatinginan sina Felicity at Nana Berta. Dahan-dahang binuksan ni Felicity ang pinto at doon, sa ilalim ng madilim na langit, nakita niya ang isang batang basang-basa ng ulan, nanginginig sa ginaw, at may mga matang puno ng desperasyon. Tita F, ang pabulong na wika ni Marcus bago tuluyang bumagsak sa mga bisig ni Felicity. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang maliit na bote ng gamot, ang ebidensyang maglalantad sa pinakamadilim na lihim ng mga Altamirano. Tita F, huwag mo po kaming iiwan. Papatayin nila si Jace. Ang boses ni Marcus ay parang isang sugat na biglang bumuka, puno ng nanunuot na hapdi at takot habang nakayakap siya sa baywang ni Felicity. Sa loob ng maliit na sala ni Nana Berta, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng bata at ang banayad na tilaok ng manok mula sa malayo, hudyat na malapit na ang madaling araw. Hinaplos ni Felicity ang basang buhok ni Marcus, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa awa. Shh! Nandito na si Tita F. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo, bulong ni Felicity habang dahan-dahang kinukuha ang maliit na bote ng gamot mula sa nanginginig na kamay ng bata. Tiningnan niya ang bote sa ilalim ng liwanag. Wala itong tatak, ngunit ang amoy na nagmumula sa loob nito ay pamilyar. Isang matamis ngunit nakakahilong amoy na madalas niyang mapansin sa silid ni Isabela. Binalot ni Felicity si Marcus ng isang makapal na shawl, ang mismong shawl na binurda niya noong mga gabing nagbabantay siya sa mga bata sa mansyon. Ang bawat tahinang sinulid doon ay saksi sa kanyang pagmamahal. Ito ang tinatawag niyang golden moment, isang sandali ng katahimikan kung saan ang pagmamahal ay hindi kailangang sabihin, kundi nararamdaman sa init ng tela at higpit ng yakap. Sa gitna ng bagyong pinagdaanan nila, ang munting silid na ito ang naging tanging ligtas na daungan. Ngunit ang katahimikang yon ay mabilis na nabasag nang marinig nila ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng bahay. Ang tunog ng gulong sa basang lupa ay nagdala ng bagong kaba. Mabilis na itinago ni Felicity si Marcus sa likod ng isang makapal na kurtina. Lumapit siya sa pintuan, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, handang ipagtanggol ang bata, laban sa kahit na sino. Nang bumukas ang pinto, hindi ang mga tauhan ni Doña Aurora ang bumungad. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap, nakatayo si Richard. Basang-basa rin siya ng ulan. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng matinding pagsisisi. Ang kanyang postura, na dati ay laging tuwid at mayabang, ay tila bumagsak na parang isang bahay na luma. Felicity! Ang boses ni Richard ay paos, halos lunod sa emosyon. Alam kong wala akong karapatang magpakita sa iyo pagkatapos ng lahat, pero kailangan ko ang tulong mo. Nawawala si Marcus at si Jace. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lumabas si Marcus mula sa likod ng kurtina at tumakbo patungo sa kanyang ama. Papa! Nakaluhod na sinalo ni Richard ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Felicity at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Felicity ang totoong Richard. Hindi ang tagapagmana ng mga Altamirano, kundi ang isang amang durog at nawawala. Patawarin mo ako, Felicity. Nabulag ako ng takot at ng maling paniniwala sa aking ina. Pagsisisi ni Richard, ang kanyang boses ay nanginginig. Habang nakatingin sa mga mata ni Felicity, nakita ko ang bote ng gamot sa kwarto ni Isabela kanina bago ako lumabas. Narinig ko rin silang nag-uusap ni Mama tungkol sa trust fund. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako naging tanga.
Lalapit sana si Richard upang hawakan ang kamay ni Felicity, ngunit dahan-dahang umatras ang babae. Ang sugat sa kanyang puso ay hindi pa hilom at ang bawat salita ng pagsisisi ay hindi sapat para burahin ang gabi ng kanyang pagkakaalis. Hindi sapat ang patawad, Richard. Habang nandito tayo, unti-unti nang pinapatay ng sarili mong asawa ang anak mo. Kung gusto mong bumawi, patunayan mo sa gawa, hindi sa luha. Inabot ni Felicity ang bote ng gamot kay Richard. Ito ang ebidensya. At sa mansyon, may mga dokumentong itinatago si Doña Aurora na magpapatunay na ang pamilyang ito ay matagal na niyang ibinibenta. Kailangan nating bumalik, Richard. Ngayon din, habang naghahanda silang umalis, isang biglang tunog ng notification mula sa cellphone ni Richard ang nagpatigil sa lahat. Isang mensahe mula sa mansyon. Wala na si Jace sa ospital. Isinama siya ni Isabella sa isang hindi kilalang lugar. Sabi niya, doon na raw sila titira habang buhay. Naramdaman ni Felicity ang tila paghinto ng kanyang paghinga. Ang laro ni na Aurora at Isabella ay lumampas na sa pera. Ito ay isa ng laro ng buhay at kamatayan. Nasaan na ang bata? At anong huling alas ang hawak ni Isabella na maaaring sumira sa kanilang lahat? Ang bawat salita ng pagsisisi ni Richard ay parang mga patak ng asido na tumatama sa sugatang puso ni Felicity. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng maliit na sala ni Nana Berta. Ang kanyang marangyang suot ay basang-basa at puno ng putik. Isang imahe ng isang taong nawalan ng lahat ng kanyang kapangyarihan sa harap ng katotohanan. Huwag mo akong hinga ng patawad ngayon, Richard. Hindi ito ang oras para sa iyong mga luha. Ang malamig na wika ni Felicity habang iniingatan ang paghiga ni Marcus sa maliit na papag. Hingin mo ang patawad sa anak mong nakikipaglaban para sa kanyang hininga habang ang sarili mong ina at asawa ay pinagpaplanuhan ang halaga ng kanyang buhay. Yumuko si Richard. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Naging duwag ako, Felicity. Natakot akong sirain ang pangalanan ng mga Altamirano, kaya hinayaan kong masira ang buhay natin. Pero nang makita ko ang bote ng gamot na yon sa ilalim ng unan ni Isabella, nang marinig ko ang tawag ni Mama sa bangko, doon ko lang naintindihan, I have been a prisoner in my own home. Dahan-dahang lumapit si Felicity, at kahit na may galit pa rin sa kanyang puso, nanaig ang kanyang malasakit bilang isang babaeng nagmahal din sa lalaking ito. Inilapag niya ang kanyang kamay sa balikat ni Richard, isang hawak na hindi na puno ng paghanga, kundi ng isang alyansang nabuo sa gitna ng trahedya. Kung gusto mong bumawi, kailangan nating makuha ang mga dokumento sa safe ni Doña Aurora. Iyon ang tanging paraan para mapatunayan ang pagnanakaw niya at ang koneksyon ni Isabella sa mga sindikato sa ibang bansa. Sa tulong ni Paulo, ang abogadong kaibigan ni Felicity, bumuo sila ng isang plano. Alam nilang sa susunod na gabi, magsasagawa si Doña Aurora ng isang malaking pagtitipon sa mansyon, isang charity gala na gagamitin niyang tabing upang formal na ilipat ang pamamahala ng trust fund kay Isabella sa harap ng kanilang mga board members. Ito ang huling pagkakataon ni na Aurora at Isabella para makuha ang pera bago pa lumabas ang totoong resulta ng pagsusuri sa dugo ni Jace. Magpanggap ka, Richard, mungkahi ni Paulo habang sinusuri ang mga papeles. Bumalik ka sa mansyon, magkunwari kang naniniwala pa rin sa kanila. Sabihin mo na kailangan mong makita ang mga dokumento para sa pirma mo bukas. Samantala, si Felicity at ako ay papasok sa likod gamit ang tulong ng mga katulong na nananatiling tapat sa amin. Ang gabi ng operasyon ay dumating ng may dalang kakaibang bigat sa hangin. Ang mansyon ng mga Altamirano ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga porselanang plato at ang mahinang tugtog ng piano ay nagbibigay ng isang mapayapang anyo sa isang bahay na puno ng kabulukan.
Habang abala si Richard sa pag-aliw sa mga bisita sa ibaba, si Felicity ay dahan-dahang gumagapang sa madilim na pasilyo patungo sa silidaklatan ni Doña Aurora. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya ng panganib. Gamit ang susi na ibinigay ni Richard, pumasok siya sa silid na amoy lumang libro at tabako. Matapos ang ilang minutong paghahanap, nahanap ni Felicity ang isang lihim na compartment sa likod ng isang painting. Sa loob nito ay ang mga bank statements na matagal na nilang hinahanap. Ngunit habang binubuklat niya ang mga ito, isang maliit na envelope ang nalaglag. Ito ay isang kontrata ng pagbebenta ng mansyon ng mga Altamirano, isang dokumentong nagsasaad na kapag nakuha na ni Isabela ang pera, ay tuluyan na nilang palalayasin, maging si Richard at ang mga bata. So, nahanap mo rin pala ang hinahanap mo, Felicity. Ang malamig na tinig na yon ay nagpatigil sa mundo ni Felicity. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Doña Aurora na nakatayo sa pintuan. May hawak na isang baso ng wine at may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa tabi niya ay si Isabela na may hawak na cellphone at tila may kausap sa kabilang linya. Hindi niyo ito maitatago habang buhay, Doña Aurora. Matapang na wika ni Felicity habang mahigpit na hawak ang mga dokumento. Tumawa ng malakas si Isabela. Akala mo ba ay hindi namin alam ang pagdating mo? Richard is so predictable. He thinks he can outsmart us. Ipinakita ni Isabela ang screen ng kanyang cellphone. Isang live feed mula sa isang madilim na bodega ang bumungad sa paningin ni Felicity. Doon, nakatali sa isang upuan at nahihirapang huminga ay si Jace. Sa likod ng bata ay isang lalaking may hawak na hiringgilya. Isang maling galaw niyo, Felicity. Isang pagsasalita mo sa mga bisita sa ibaba. At hindi na masisilayan ng paborito mong alaga ang sikat ng araw bukas. Ang banta ni Isabela. Ang boses ay puno ng katuwaan. Ngayon, ibigay mo sa akin ang mga dokumentong yan at sumunod ka sa gusto namin kung gusto mong mabuhay ang bata. Napatitig si Felicity sa screen. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng sakit at galit. Ang mga dokumentong hawak niya ang tanging alas nila para sa katarungan, ngunit ang buhay ni Jace ang nakataya. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Felicity para sa katotohanan. Ang bawat segundo sa loob ng silid-aklatan ay tila isang pagtulo ng lason sa puso ni Felicity. Ang marangyang carpet na kinatatayuan niya ay hindi na sapat para itago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa harap niya, si Doña Aurora ay dahan-dahang humihigop ng wine. Ang mapanuyang ngiti ay tila isang tatak ng tagumpay. Sa screen ng cellphone ni Isabela, ang imahe ni Jace na nahihirapang huminga sa madilim na bodega ay sapat na para durugin ang anumang tapang na natitira kay Felicity. Ano na, Felicity? Ang mga papel? O ang buhay ng batang itinuturing mong anak? Ang boses ni Isabela ay puno ng katuwaan. Tila ba ang buhay ng sarili niyang anak ay isa lamang piraso sa isang laro ng chess? Isang tawag ko lang sa lalaking iyan at ituturok niya ang gamot na tatapos sa paghihirap ni Jace. Isipin mo ang iyak niya, ang pagtawag niya sa pangalan mo habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. Naramdaman ni Felicity ang tila pagtigil ng kanyang puso. Ang mga dokumentong hawak niya, ang mga bank statements at ang kontrata ng pagbebenta sa mansyon, ang tanging sandata nila ni Richard para mabawi ang lahat. Ngunit habang tinitingnan niya ang mukha ni Jace sa screen, ang bawat piraso ng ebidensya ay tila naging walang halaga. Ang pagmamahal ay palaging may kapalit na sakripisyo at sa gabing ito, ang kanyang dignidad ang huling itataya. Dahan-dahang inilahad ni Felicity ang kanyang nanginginig na kamay, bit-bit ang mga papeles. Ito na. Kunin niyo na ang lahat. Huwag niyo lang saktan ng bata. Kinuha ni Isabela ang mga dokumento nang may kasamang marahas na paghablot.
Good girl. Alam ko namang hindi mo matitiis ang batang yon. Ganyan ang mga martir. Madaling paikutin sa ngalan ng pag-ibig. Inabot ni Isabela ang mga papel kay Doña Aurora na mabilis na sinuri ang mga ito bago tumango ng may kasiyahan. Ngayon, lumabas tayo sa bulwagan. Ang utos ni Doña Aurora habang inaayos ang kanyang dambuhalang kwintas. Magaganap na ang pirmahan sa harap ng lahat. At ikaw, Felicity, tatayo ka sa gilid ni Richard. Isang maling galaw, isang pagsubok na humingi ng tulong at alam mo na ang mangyayari kay Jace. Habang naglalakad sila, patungo sa malawak na hagdanan, nakita ni Felicity si Richard na nakatayo sa gitna ng sulyap ng mga bisita. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pag-asa mula kay Felicity. Ngunit nang makita niya ang pag-iling ng babae at ang hawak na cellphone ni Isabela, naintindihan ni Richard ang lahat. Ang kanilang plano ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang bulwagan ay puno ng tawanan at tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana. Ang bawat bisita ay nakasuot ng kani-kanilang mga maskara ng yaman at kapangyarihan. Walang kamalay-malay sa krimeng nagaganap sa harap nila. Umakyat si Isabela sa maliit na entablado kasama si Doña Aurora. Ang liwanag ng mga chandelier ay tumatama sa mukha ni Isabela, na ngayoy nagpapanggap muli bilang isang mapagmahal na ina at asawa. Ladies and gentlemen, ang panimula ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila walang bahid ng kasalanan. Ngayong gabi, formal nating ililipat ang pamamahala ng Altamirano Trust Fund sa aking kaisa-isang manugang na si Isabela. Ito ay para sa kinabukasan ng ating mga apo at para sa pagpapatuloy ng dangal ng ating pamilya. Inilapag ng isang abogado ang mga dokumento sa harap ni Richard. Ang panulat ay tila naging isang mabigat na sandata sa kanyang kamay. Tumingin si Richard kay Felicity. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad. Tumingin naman si Felicity sa screen ng cellphone ni Isabela na nakapatong sa podium. Ang video ni Jace ay aktibo pa rin at ang lalaki sa bodega ay dahan-dahang inihahanda ang hiringgilya. Pirmahano na Richard! Bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay tila isang ahas na bumubulong sa gitna ng paraiso. Nanginginig ang kamay ni Richard habang dahan-dahang inilalapit ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit sa gitna ng tensyon, napansin ni Felicity ang isang bagay sa background ng video ni Jace. Isang pamilyar na tunog ng sirena mula sa malayo at ang biglang pag-alog ng kamera. Isang anino ang mabilis na gumalaw sa likod ng lalaking may hiringgilya. Isang aninong may hawak na isang bagay na tila isang makapal na libro. Bago pa man maidampi ni Richard ang panulat sa papel, ang malaking pintuan ng bulwagan ay marahas na bumukas. Hindi mga bisita ang pumasok, kundi ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, kasama si Paulo at si Nana Berta. Ngunit ang mas nakapagpapatigil sa lahat ay ang huling pumasok. Isang lalaking sugatan, ngunit may bitbit na isang batang himbing sa pagkakatulog. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang kanyang cellphone ay nalaglag sa sahig at nabasag ang salamin nito. Ang planong akala niya ay perpekto ay biglang nagkaroon ng isang butas na hindi niya inaasahan. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, mabilis na bumunot ng isang maliit na baril si Doña Aurora mula sa kanyang clutch bag at itinutok ito ng diretso sa dibdib ni Felicity. Walang lalapit. Isang hakbang pa at tatapusin ko ang buhay ng babaeng ito. Ang sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang aristokrata, kundi isang baliw na nawawalan ng kontrol. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang bomba na handa ng sumabog. Sino ang maliligtas? At sino ang tuluyang lalamunin ng apoy ng kanilang sariling kasinungalingan? Ang bawat hininga sa loob ng malawak na bulwagan ay tila naging yelo sa tindi ng tensyon. Nakatutok ang malamig na dulo ng baril ni Doña Aurora sa dibdib ni Felicity
Ngunit sa gitna ng panganib, ang mga mata ni Felicity ay hindi nagpakita ng takot. Ang dating katulong na laging nakayuko ay nakatayo na ngayon nang may tuwid na likod. Ang kanyang paningin ay diretso sa mga mata ng matandang reyna na unti-unti nang nawawalan ng korona. Iputok mo, Doña Aurora. Ang boses ni Felicity ay mahinahon ngunit kasing talim ng kidlat na bumabasag sa katahimikan. Ipakita mo sa lahat ng mga bisita mong kagalang-galang kung gaano kadumi ang kamay na nagpapatakbo sa pamilyang Altamirano. Ipakita mo sa kanila na ang dangal na palagi mong ipinagmamalaki ay nabuo lamang sa dugo at luha ng mga taong pinagsamantalahan mo. Nanginig ang kamay ni Aurora. Ang kanyang muka, na dati ay laging maayos at puno ng kolorete, ay naging isang maskara ng kabaliwan. Manahimik ka. Ikaw ang sumira sa lahat. Ikaw ang pumasok sa pamamahay ko para agawin ang katapatan ng anak ko at ng mga apo ko. Hindi ako ang sumira sa pamilyang ito, Aurora. Ang malakas na wika ni Richard habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere bilang tanda ng pagsuko, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw ang sumira sa amin noong unahin mo ang sugal at ang iyong sariling interes kaysa sa kaligtasan nina Jace at Marcos. Ikaw ang pumatay sa alaala ng tatay ko noong gamitin mo ang pangalan niya sa iyong mga ilegal na transaksyon. Sa kabilang bahagi ng entablado, sinubukan ni Isabela na dahan-dahang umatras patungo sa likod na pinto, bitbit ang bag na naglalaman ng mga dokumento. Ngunit bago pa man siya makahakbang, humarang si Paulo at ang 2 tauhan ng Enbuong. Huwag ka nang magtangkang tumakas, Isabela. Malamig na wika ni Paulo. Ang iyong mga kasabwat sa bodega ay nahuli na at ang lalaking inutusan mong saktan si Jace, siya na mismo ang kumanta laban sa'yo. Mayroon kaming video record ng lahat ng transaksyon mo sa mga sindikato sa Singapore. Hindi mo na mabibili ang iyong kalayaan. Isang hysterical na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Akala niyo ba ay matatalo niyo ako? Richard, kailangan mo ako. Ako ang nanay ng mga anak mo. Isang salita ko lang sa media at guguho ang reputasyon ng kumpanya mo. Wala na kaming pakialam sa reputasyon, Isabela. Ang sagot ni Richard, ang boses ay puno ng pait. Ang kailangan ng mga bata ay katarungan, hindi isang inang handang pumatay para sa pera. Nang makita ni Aurora na tuluyan na silang napapalibutan, mabilis niyang hinigpitan ang hawak sa baril. Ngunit sa sandaling iyon, ang pintuan ng bulwagan ay muling bumukas at pumasok si Nana Berta. Karga-karga ang gising na si Jace. Nang makita ng bata si Felicity, iniabot niya ang kanyang maliliit na kamay. Tita F, Tita F, nandyan ka po pala. Ang tinig ng bata ay tila isang banal na himig na nagpabagsak sa kuta ni Aurora. Ang matandang babae ay biglang nanghina, ang kanyang balikat ay bumagsak, at ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba hanggang sa ito ay tuluyang malaglag sa carpeted na sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Mabilis na sinunggaban ng mga pulis sina Aurora at Isabela. Ang bulwagan na kanina ay puno ng mga aristokrata ay nabalot ng ingay ng pagpoposas at ang marahas na paghila sa 2 babaeng naghari-harian sa loob ng mahabang panahon. Si Isabela ay nagpupumiglas. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng pagmumura at kawalan ng pag-asa, habang si Doña Aurora ay nanatiling tahimik. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan, habang ang kanyang hiya ay tuluyan nang nalantad sa harap ng buong mundo. Nayakap ni Felicity si Jace ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nararamdaman niya ang init ng maliit na katawan ng bata. Ang patunay na ang lahat ng kanyang hirap ay hindi nawala ng saysay. Lumapit si Richard sa kanila, lumuhod sa sahig at niyakap silang 2. Ang bawat hikbi ni Richard ay isang paghingi ng tawad, isang paglilinis
sa bawat kasalanang nagawa niya dahil sa kanyang kaduwagan. Nakatayo sa gilid si Nana Berta at Paulo, pinapanood ang tagpong iyon ng may ngiti ng tagumpay at kapayapaan. Ang katotohanan ay tuluyan ng nakalaya at sa gitna ng nagulong bulwagan, isang bagong simula ang dahan-dahang umuusbong. Isang simula na hindi na kailangan pang itago sa ilalim ng mga anino ng kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Altamirano ay hindi na nakakabingi tulad ng dati. Wala na ang mabigat at nakakasuffocate na halimuyak ng mamahaling pabango ni Isabela. At wala na rin ang malamig na boses ni Doña Aurora na laging nagbibigay ng mga utos na puno ng panghahamak. Ang hangin na pumapasok sa mga malalaking bintana ay tila may dalang amoy ng bagong pitas na mga rosas at basang lupa. Isang hudyat na ang mahabang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Sa loob ng isang malamig at makitid na selda sa presinto, nakaupo si Doña Aurora sa isang matigas na silya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nagniningning sa mga brilyante at ginto, ay wala nang suot kahit isang singsing. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot na, at ang kanyang buhok na laging maayos ay nakalaylay na ngayon sa kanyang mga balikat. Ngunit ang mas masakit para sa kanya ay hindi ang kawalan ng luho, kundi ang matinding hiya na bumabalot sa kanyang pangalan. Ang bawat pagdaan ng mga pulis at ang bawat titig ng ibang mga bilanggo ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang pride. Siya, na dating tinitingala sa lipunan, ay isa na ngayong kriminal na kailangang humarap sa kasong plunder at child endangerment. Sa kabilang selda naman, ang mga sigaw ni Isabela ay umuubos sa katahimikan ng gabi. Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito. Tatawagan ko ang mga abogado ko. Richard! Richard, ilabas mo ako rito. Ang kanyang paulit-ulit na pagsusumamo, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang malamig na rehas ng bakal. Ang kanyang mga utang sa ibang bansa ay nagsimula na ring pumasok sa mga legal na usapin at alam niyang wala nang tatakbong tulong para sa kanya. Ang kanyang sariling ina, na dati ay kanyang kakampi, ay hindi man lang siya matingnan. Ang kanilang alyansa na binuo sa kasakiman ay tuluyan ng naglaho nang dumating ang oras ng paniningil ng tadhana. Sa mansyon, dahan-dahang naglalakad si Richard sa malawak na pasilyo. Tinitingnan niya ang mga painting ng kanyang mga ninuno. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nakakaramdam ng bigat ng obligasyon. Ang yaman na dati niyang itinuturing na sumpa ay gagamitin na niya ngayon para ayusin ang lahat ng pagkakamaling nagawa ng kanyang ina. Sir Richard, handa na po ang hapunan. Ang boses ni Felicity ay nagmula sa pintuan ng silid-aklatan. Lumingon si Richard at nakita ang babaeng nagligtas sa kanyang pamilya. Hindi na suot ni Felicity ang uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit na nagpapakita ng kanyang likas na ganda at dignidad. Lumapit si Richard. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang bayaran ng anumang halaga. Felicity, salamat dahil nanatili ka. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan kahit na tinaboy kita. Ang pabulong na wika ni Richard. Kinuha niya ang kamay ni Felicity at sa pagkakataong ito, hindi na ito ang kamay ng isang amo sa kanyang tauhan. Ito ay isang hawak ng isang taong nagnanais na bumuo ng isang bagong pundasyon. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang paghingi ng tawad sa iyo, pero sana ay bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na karapat-dapat ako sa iyong tiwala. Ngumiti si Felicity, isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Ang sugat ay hindi gumagaling sa isang gabi, Richard, pero ang mahalaga ay nagsimula na tayong linisin ang lason. Ang mga bata, sila ang kailangan mong unahin. Pumunta sila sa silid ni na Marcus at Jace. Nakita nila ang dalawang bata na masayang naglalaro ng mga blocks sa sahig. Si Jace ay wala na ang mga tubong nakakabit sa kanyang katawan at ang kanyang tawa ay masigla at puno ng buhay. Nang makita nila sina Richard at Felicity,
Sabay silang tumakbo patungo sa kanila. Tita F, Papa, kain na po tayo! Sigaw ni Jace habang nakayakap sa binti ni Felicity. Ito ang tinatawag ni Felicity na golden moment. Isang simpleng sandali ng kagalakan na hindi nabibili ng pera. Ang mansyon na dati ay parang isang malamig na museo ay muli nang nagiging isang tahanan. Habang naglalakad sila patungo sa hapagkainan, naramdaman ni Felicity ang isang matinding kapayapaan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay dahan-dahang naghihilom, at sa gitna ng bawat pagsubok, napatunayan niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa isang pusong tapat at handang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Tanga! Ang sinag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga pasilyo ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag ay hindi na nagtatago ng mga anino ng panlilinlang. Ang bawat sulok ng tahanan ng mga Altamirano ay tila humihinga ng maluwag. Wala na ang mabigat na kurtina na laging nakasara. Ang mga bintana ay nakabukas na ngayon, hinahayaan ng sariwang hangin na tangayin ang bawat bakas ng mapait na nakaraan. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo si Felicity habang pinagmamasdan ang mga bagong sibol na halaman. Hindi na siya ang babaeng nagmamadaling lumabas para maglinis bago magising ang kanyang mga amo. Ngayon, suot niya ang isang magandang bestida na kulay krema, ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin. Hawak niya ang isang maliit na gunting para sa mga bulaklak, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babaeng may-ari ng kanyang sariling oras at desisyon. Tita F, tingnan mo po, ang ganda na ng mga rosas na itinanim natin. Ang masayang sigaw ni Jace habang tumatakbo patungo sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na watering can. Napaiyak ng bahagya si Felicity sa tuwa. Ang makita ang batang ito na masigla, tumatakbo at may mga pisnging kulay rosas ay ang pinakamalaking gantimpala na natanggap niya. Lumuhod siya upang pantayan ng bata at kinuha ang maliit na kamay nito. Oo, Jace, tulad mo, ang mga bulaklak na ito ay malakas dahil inalagaan sila ng pagmamahal at hinding-hindi ko hahayaang may muling kumuha ng liwanag sa inyo. Lumapit din si Marcus, ang kanyang panganay na alaga na ngayon ay may mas malawak ng ngiti. Tita F, sabi ni Papa, a-attend ka raw sa recognition day ko sa susunod na buwan. Gusto ko po na nandoon ka. Sa tabi namin, ang paanyayang yon ay tila isang huling piraso ng puzzle na nakumpleto sa puso ni Felicity. Sa loob ng 2 taon, siya ay isang anino sa likod ng mga tagumpay ng mga batang ito. Ngayon, hinihilingan siyang tumayo sa ilalim ng liwanag kasama nila, hindi bilang isang kapalit ng kanilang ina, kundi bilang ang babaeng nagturo sa kanila kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Nandoon ako, Marcus. Walang anuman ang makakapigil sa akin. Pangako ni Felicity. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Sa di kalayuan, nakasandal si Richard sa hamba ng pintuan ng beranda, pinagmamasdan ng tatlo ng may matinding kapayapaan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay wala na ang mga linyang dulot ng stress at takot. Inabot niya ang isang envelope kay Felicity. Hindi ito dokumento ng pagpapaalis, kundi isang kasunduan para sa isang bagong pundasyon na ipapangalan kay Felicity. Isang foundation na tutulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso at mga manggagawang pinagsamantalahan ang karapatan. Ito ang simula ng pagbawi ko, Felicity. Malumanay na wika ni Richard habang nakatitig sa kanyang mga mata. Gusto ko na ikaw ang mamahala nito, hindi bilang tauhan ko, kundi bilang partner ko sa pag-aayos ng pamilyang ito at ng komunidad natin. You have a heart that heals, Felicity. At sayang kung mananatili lang iyon sa loob ng 4 na sulok ng mansyong ito. Naramdaman ni Felicity ang init na dumadaloy sa kanyang puso. Tumingin siya sa malawak na lupain, sa mga batang naglalaro,
at sa lalaking ninyo'y tapat na humihingi ng kanyang presensya sa hinaharap. Ang landas na kanyang nilakaran ay puno ng tinik, ngunit ang bawat sugat ay nagbunga ng isang kagandahang hindi kailanman malalanta. Salamat, Richard, bulong ni Felicity. Salamat dahil pinili mong makakita. Habang papalubog ang araw at nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid, pumasok silang lahat sa loob ng bahay. Ang tunog ng mga yabag ng paa sa marmol na sahig ay hindi na tunog ng takot, kundi tunog ng pag-asa. Alam ni Felicity na ang bukas ay hindi magiging perpekto, ngunit hanggat may katotohanan at pagmamahal sa bawat sulok ng kanilang tahanan, wala nang bagyong makakapagpabagsak sa kanila. Ang mansyon ng mga Altamirano ay hindi na isang gintong hawla. Ito ay isa na ngayong tunay na tahanan. At sa gitna nito, si Felicity ay hindi na ang basahan na madaling itapon, kundi ang liwanag na nagbibigay ng direksyon sa lahat. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila ba ang bawat araw ay isang pahina ng bagong kabanata na isinusulat ng tadhana ng may higit na pagkalinga. Ang mansyon ng mga Altamirano na dati ay tila isang malaking gintong hawla na puno ng mga lihim at lamig ay nababalot na ngayon ng isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng mga dambuhalang chandelier o ng mga mamahaling fireplace. Ito ang init ng isang tahanang may kaluluwa. Sa loob ng kusina, ang amoy ng bawang at paminta na nagigisa sa tuyo at suka ay dahan-dahang humahalimuyak sa buong kabahayan. Si Felicity ay nakatayo sa harap ng kalan, tinitingnan ang kumukulong adobo na kanyang inihahanda para sa hapunan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot. Ang bawat galaw niya ay puno ng tiwala at katahimikan. Sa kanyang tabi, si Nana Berta ay nakaupo sa isang silya, masayang nagbabalat ng mga prutas habang nagkukwento tungkol sa mga bagong batang tinutulungan ng kanilang foundation. Dahan-dahang lumapit si Richard mula sa likuran. Hindi na siya ang lalaking laging nakasuot ng suit at nakatali ang leeg sa mga problema ng kumpanya. Ngayon, nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at ang kanyang mukha ay maliwanag. Tila ba ang bawat linyang idinulot ng nakaraan ay dahan-dahang binura ng kapayapaan. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Felicity at dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa balikat nito. Ang bawat paghinga nila ay nagtutugma, isang tahimik na pangako na ang bawat bukas ay magkakasama nilang haharapin. Nakahanda na ba ang paborito ni na Marcos at Jace? Ang malumanay na tanong ni Richard, ang kanyang boses ay puno ng kalinga. Malapit na, Richard. Alam mo naman ang dalawang iyon, hindi papayag na hindi saktong 6:00 ang hapunan. Natatawang sagot ni Felicity habang tinitikman ang sarsa. Naisip ni Felicity ang isang sulat na natanggap niya noong 1 linggo mula sa bilangguan. Isang maikling liham mula kay Doña Aurora. Wala itong hiling ng pera o tulong, kundi isang pag-amin sa mga pagkakamaling nagawa nito. Napatawad na ba niya? Sa bawat gabi na nakikita niyang mahimbing ang tulog ng mga bata at sa bawat umagang nagigising siyang may dignidad, naramdaman ni Felicity na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng kanyang sariling puso. Binitawan na niya ang galit, hindi dahil kinalimutan niya ang hapdi, kundi dahil mas pinili niyang punuin ang kanyang puso ng mga bagong alaala. Mula sa sala, narinig ang mabilis na yabag ng mga paa ni na Marcos at Jace. Tumakbo sila patungo sa kusina, bitbit ang mga medalya at sertipiko mula sa kanilang paaralan. Si Marcos ay naging top sa kanilang klase at si Jace ay nakakuha ng parangal sa sining. Sabay silang yumakap kay Felicity at Richard. Ang kanilang mga tawa ay tila isang musika na nagpapalimot sa lahat ng pait ng kahapon. Tita F, Papa, tingnan niyo po. Para sa inyo po ito. Ang masayang sigaw ni Jace habang ipinapakita ang kanyang drawing ng isang malaking bahay na may 4 na taong magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno. Niyakap ni Felicity
ang mga bata ng mahigpit. Doon niya naintindihan ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo o ng isang pirasong papel. Ang tunay na pamilya ay nabubuo sa bawat sakripisyo, sa bawat katotohanang hinarap sa gitna ng takot, at sa bawat taong piniling manatili sa tabi mo noong ang buong mundo ay nakatalikod na. Ang bawat sugat na tinamo niya sa loob ng mansyong ito ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang mandirigma. Hindi na siya ang katulong na basahan na madaling itapon. Siya ang haligi na nagpapatatag sa tahanang ito, sa gitna ng payapang hapunan, habang pinagsasaluhan nila ang simpleng adobo. Alam ni Felicity na nakamit na niya ang pinakamahalagang yaman sa mundo, ang kapayapaan ng isip at ang pag-ibig na walang halong pagkukunwari. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mansyon ng mga Altamirano, ang liwanag na nagmumula sa loob ay hindi na mamamatay. Dahil ang liwanag na ito ay hindi na nanggagaling sa mga bumbilya, kundi sa mga pusong natutong maghilom, magpatawad, at muling magtiwala. Ang kwento ng Moikotrotreo ay tapos na, ngunit ang kwento ng kanilang pagmamahalan ay kasisimula pa lamang. Ang bawat kagat sa mainit na adobo at ang bawat ngiti ni na Marcos at Jace ay nagsisilbing patunay na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang araw ay laging sumisikat para sa mga tapat ang puso. Sa wakas, ang mansyong dati ay malamig na bilangguan ay naging isang tunay na tahanan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan itinapon ang maleta ni Felicity sa gitna ng malupit na ulan, napatigil ako at ramdam ko ang hapdi ng bawat patak ng tubig sa kanyang balat. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong sugat ng buhay sa mga taong minaliit, ngunit piniling bumangon ng may dangal. Tulad ng pagbuburda ni Felicity, minsan ay kailangan nating alisin ang mga buhol-buhol at maling sinulid ng ating nakaraan upang makabuo ng isang mas matibay at mas magandang disenyo ng ating kinabukasan. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Felicity na magpatawad? O sapat na ba ang naging kaparusahan para kina Aurora at Isabela? Gusto kong marinig ang inyong boses. Saang bahagi ba ng Pilipinas o ng mundo nyo pinapakinggan ang audio na ito? Marahil ay habang kayo ay nagluluto para sa inyong pamilya, nagtutupi ng labada, o baka naman sa gitna ng inyong pagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi nyo ang inyong mga karanasan at damdamin sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating munting komunidad, palaging may nakikinig at nagmamalasakit. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong maabot na pusong kailangang hilumin at bigyan ng lakas. Naway manatili kayong matatag at puno ng pag-asa sa bawat hamon ng buhay hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Manatiling ligtas at laging punuin ng pagmamahal ang inyong mga tahanan. Pamagat ng kwento. Ang burda ng katapatan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng channel na Ligaya ng Pag-ibig.